umpisahan muna natin, ano? Meron lang akong babalikan kasi baka nakakalimutan o yung ibang mga nanonood dito sa atin ay hindi po alam kung bakit ini-impeach si Inday Sara Duterte at kung bakit may ganoong isinusulong ho, mga kababayan. Puntahan lang ho natin ito, mga bossing. Isa sa tingin ko na mapag-uusapan po sa impeachment na yan, mga kababayan, ay yung sinasabing pagharang daw po di umano ni Inday Sara Duterte o ng OVP, Office of the Vice President. Actually, na ano to napag-usapan to sa Congress Ano? Doon sa COA na na mag-submit ng dokumento sa Kongreso ho, mga kababayan. O eto babasahin ko ng mabilisan ho. OVP Chief of Staff confirms letter, sinulatan nila yung COA na huwag kayong magpapadala o magsasubmit ng kahit ng anong dokumento patungkol sa confidential funds. So may pagharang ho, mga kababayan. Kaya lang mukhang huli na lahat kasi na-submit na ho, mga bossing, yung yung mga Mary Grace Piatos, yung mga Kokoy Villamin, na-submit na po yung mga Jugs de Asim. Kaya late na ho. Ako ho, mga kababayan, ganito kasimple yan. Kung wala akong itinatago at lahat ng aking isinumite, kunyari ako sa COA, lahat ng aking sinubmit sa COA, legit. Walang katrataduhan, walang kahit anong Jugs de Asim, walang kahit na anong mga Team Asim, Amoy Asim, okay lang, walang problema. Hindi ko haharangin. Baka sabihin ko pa, meron pa kaming ibang mga kopya dito. Gusto nyo pa ba ng mas madami? Kasi wala akong tinatago malinis ako Ngayon, magtataka ka, doon sa opisina nila, bakit kailangan sumulat o magmensahe sa COA at pigilan ang COA na mag-submit ng mga dokumento na ito sanang mga dokumento magliligtas pa sa kanila. Lalo na ho kung tama ito at walang kalokohan. Di ba? Pero syempre, unang thinking ho na gagawa ng kalokohan, mga kababayan, is, huwag mong pakita yan. Baka mabuko. Di ba, mga kababayan? Saglit lang. Pwede bang wag muna? Bigyan namin kayo ng go signal, which is ganito nga ata yung ginawa. OVP Chief of Staff, confirms letter, sumulat sila sa COA na wag magsasubmit o wag magbibigay sa Kongreso ng kahit anong dokumento patungkol po sa confidential funds. Sabi nga natin, mukhang late na. Kasi meron ng isinabmit mo po na 1,299 kung di ako nagkakamali doon sa mismong numero, sa COA. Na ito, mga kababayan, ay naglalaman ng napakaraming pangalan kasama na po si Mary Grace Piatos. Di ba? Yan po ay mga pag-uusapan doon sa impeachment na isinusulong para kay Inday Sara Duterte, mga bossing. Biruin nyo, tayo pong mga nagtatanong, tayo pong mga kinakaltasan ng tax, lalong-lalo na yung mga manggagawa dyan sa Pilipinas. Kinsenas, katapusan, may kaltas ng tax, di ba? Napapakamot kayo. Kung sana walang tax, kahit papaano sasapat yung aking sinusweldo. Napapaganon kayo Kaya lang, kapag ka tinanong na kung saan mapupunta yung tax o kung saan gagamitin yung tax, biglang, wait, huwag kayong magpapasa, huwag kayong magbibigay sa Kongreso kasi i-discuss nila yan sa mamamayang Pilipino. Biglang, walang transparency mga kababayan. Kawawa naman ata ang ating mga kababayan nun. Eto pa mga bossing. Sara Office tried to block COA report September 2, 2024. Kaya ang mamamayang Pilipino, hindi kayo magtataka, mga bossing, talagang nakikisulong, talagang nakikipush patungkol dito sa confidential funds, mga kababayan. Di ba?
At hindi lang ho yan, mga boss. Nandiyan din po, alam ko kasama sa reklamo ng confidential funds is yung envelope, no? Envelope na may na-receive po yung mga kawani din ng gobyerno, sinasabi nila galing yata doon sa kampo ni Inday Sara Duterte. 25,000 to 50,000 ang laman ng envelope. Isa din ho yun, mga kababayan. Sabi ni Sir Archie Beroya, corner na sila. Kaya lahat ginagawa na para makalusot. At yun ay kung makakalusot pa. O yun nga. Sabi ni Emerson Brase, ang tagal naman ulihin si Bato para magkita na sila ni Digong Duterte sa daig. O di ba, mga kababayan? Simpleng-simple. Kung walang tinatago, bakit kinakailangan na pigilin yung COA na mag-submit? Nung eto, kapag ka-isinubmit nila to, mga kababayan, tingin ko, mas makakatulong pa ho sa kanila. Di ba? Mas makakatulong pa ho sa kanila. Bakit? Kung tama ang mga nakasaad dito at correct at maayos yung mga nakasaad dito, mga bossing, lusot ho silang lahat. Oh. Lusot ho silang lahat. Kaso mga boss, talagang mapapatanong ang taong bayan bakit haharangan mo yung mga dokumento na makakapagpatunay na kayo ay walang ginagawang anomalya, na kayo ay walang ginagawang paglustay sa pera ng bayan. Yun ho, mga bossing. Diba? Binalikan ko lang ho yan, mga kababayan, kasi malapit na ho tayo dun sa exciting part, no? Eto nga po, tapos tayo sa dating Pangulong Duterte, nandoon na po sa dahig. Mukhang ang susunod dyan yung main topic natin, si Bato de la Rosa. At mukhang susunod by July ho, base na po sa sinabi ni Senate President Chis Escudero, July ang umpisa ng impeachment. Para at least fresh po yung utak ninyo. Hindi yung kagaya ng, bakit ba nila ini-impeach si Inday Sara Duterte? Ganito, ganyan. Maayos naman Naiintindihan ng lahat. Di ba, Chi, One Squad at Maxi at Jollibee in Paris? At si Renante Genzola at si Kuya Joseph Tutorial, bro, iba ang lustay sa ninakaw. At si Maxi, good evening. Anyway, dakuin ho natin yung susunod nating topic, mga kababayan. Nako, eto. Eto na, no? Dahil nga po,